So karong orasa padayon ta nga magtuon sa book ni Paul David Tripp nga atong nang dasugdan, humana na to ang chapter 1 ug ang chapter 2 on his book War of Words, Getting to the Heart of Your Communication Struggle. So I hope sa chapter 1 o chapter 2 atong nakita dito nga again ang atong pulong dili atua, no, gikan kini gihimo kini sa Dios, gihatag gid nga gasa niya aron atong gamiton sumala sa iyang design, sumala sa iyang kagustuhan. Ug nakita usab nato nga ang atong pulong tungod kay iyaha kini dili kini barato. So dili nato sayangon, dili nato ipagawa sa atong mga baba nga makahimo og salaod ngadto kaniya og dili maka-edify sa iyang katawhan o sa uban nga tao. Then nakita usab nato nga ang aduna giday problema tungod sa pag-abot ni Satan, diha ni turok ang mga daghang problema sa mga pulong nga magawa sa atong baba. Ug nakita nato didto nga kung kita pasagdan, we are helpless, no? Magbalik-balik, magsigbalik-balik hangtod nga mawad-an tag hope. Pero again, ang atong hope dili sa atua but in the Lord Jesus Christ, the Word that became flesh. Siya ang atong paglaom nga aduna paday kasulbaran, adunay giya nga atong masubay aron mahibalik ang atong paggamit sa mga pulong nga makahatag og himaya sa iyang balaan nga pangalan. Now, din his chapter 4, usaw na usab ka bag-o nga pagtulunan. In fact, bag-o kayo ni sa bag-usad ni sa akoa, no? Kining atong pagatun-an karon. And I would like to start usa ka story, no? Ako lang iparallel sa story ni Paul Tripp. I will not use his name and sa iyang family. Usa ka magtiayon, nindot, malipayon, glorifying and edifying ang ilang puyo. Bisan pa man sa mga problema nga ilang naagian. Nagtrabaho ang bana sa opisina, and then ang iyang asawa nasa panimalay, usa ka mother at home. A full nga mother at home gyud, no? Ang kibawtaan ng high calling of motherhood. So samtang ang bana dito sa iyang opisina na niabot lang sa iyang hunahuna nga nagpasalamat siya sa Ginoo nga, Lord, salamat kaayo gitagaan ko nimo niining babae nga nahimo na akong asawa nga sa tanan nga mga pagpanginahanglan sa panimalay iya ning giatiman sa anak o sa mga panimalay, even sa akoa. Bisan pa man sa akong mga pagkulang, iya kong giatiman niya ang pamilya ug nahimo siya siyang iwag, no, sa banay. Kita niya ang mga kahago, ang mga sakripisyo sa iyang asawa nga ingon siya, there are times nga pakita po niya iyang pagkulang tungod kay sa trabaho o kabisi sa iyang asawa, wala na siya time to have a quality time sa iyang wife. So while nasa sa opisina, nahunahunaan niya nga dapat mo give back ko sa akong asawa unsay angayan nga iya sad madawat aron malipay siya, no? So nag-play sa iyang unahuna, naghimo siya plano unya sa gabi
ako siyang i-dinner out, no? Kay bawta nga atong mga asawa ganahan sila ani, no, i-dinner out nato, tagaan to sila something. So mo ni ing plano i-dinner out nako siya, and then pagpalit ko sa iyang giganahan kayo nga perfume with matching roses pag-abot nako sa balay, no, ako ning dalhon. So pag-abot sa udto, lunch break, kaon siya, adto dayon siya sa tindahan, mall, doon raman siyang opisina, palit siya nindot kaayo nga perfume. So excited na kayo siya as the afternoon goes. Excited na kayo siya. Pag uli niya, biyaan niyang trabaho, adto po dayon siya sa mamaligyag roses, palit siya roses, dala niya. Paspas siya drive, careful siya, paspas siya drive, kaya naanagin siya una nga, i-dinner out niya ang iyang wife as a gratitude sa gihimo sa iyang wife. Apan pag-abot niya sa balay, abri niya, in fact, nag-imagine siya, unsay response sa iyang asawa, kung iyan na ning buhaton, positive kayo ang response nga iyang gi-imagine, gi-dream of, nga i-respond sa iyang asawa. And then, pag-abot niya sa iyang balay, abri siya sa pultahan, wa kay tao. Sulod siya. Pag sulod niya, nadunggan niya nga, uy na, may murag, dili maayo nga tone dito sa ilang kusina. Dili maayo nga tone. Pero wala ni nakadeter nga ang iyang gusto nga magkuang gyud, mag-dinner out gyud sila. So, adto siya sa kusina, nakita niya dito ang asawa nga nagbadlong sa duha ka anak nga naglalis, nag-away, no? So, bisan pa man adto, wala na siya break. Approach siya diretso sa iyang wife. Pag-approach sa iyang wife, gingnan niya nga, love, pag-andam kay mag-dinner out ta. Ingon niya, ang iyang asawa ni murag nangagho ba? Naggo iyang asawa. Ingon siya, basig wa ni siya kasabot. Kuha niya iyang perfume, love, na ako'y gipalit gyud para ni sa imuha. I know nga ganahan ka ani nga perfume. And then, pag ilis, love, kay madtaw ta mag-dinner out ta. And ni ay roses nga para sa imuha. Because nahinumduman ako how caring you are and how much I love you. So, hatag na siyang asawa, pero ang iyang wife, nisamot og kanang pangagho. Pangagho yung asawa. Siya nga murag dili na ni maayo. After that, ang iyang asawa niingon, kibaw ba ka? Unsay nahitabo? Mura ko diri og nag-referee sa usa ka muhapin nga World War III. Kibaw ba ka unsay akong kanang mga kahintang diri sa panimalay? May pa kanang imong kwarta nga imong gi-prepare, hala dalhan na atong mga anak, i-dinner out na sila kay ako diri magpahulay ko ug mag-shower ko hot, and then pahulay ko, matulog ko. So ang bana dili makatuo sa iyang nadungog, nasyak siya. Mao nga nitubag siya, don't you know nga gipanalanginan ka sa usa ka husband nga loves you so much, thinks about you, no? Gunhuna gyud sa imo, ug usa ka bana nga gusto gid siya nga anaa kanunay permi nimo. Pero mao nang imong ibalos nako, mao na imong isulti nako. Kay balo ba ka kung unsa ang mahitabo kung imong sayangon ni nga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imo, no? So ang iyang focus libalhin ngadto from sa iyang wife ngadto na sa iyang self, no? Observe ninyo, ikan sa iyang wife nga mo i-focus gyud sa iyang pagplano, nabalhin na sa iyang self. Ingon pagid siya, kay bao ba ka kung pila ka
babae ang gusto nga maminyog lalaki nga sama nako? No? Dili ta makabaton og relasyon nga gusto sa Dios kun dili kitang duha, no? Ang mag work out niini nga relasyon. So, again, looking at himself, murag siya lang ang nag-work out, walay labot diyang asawa, no? And then ingon pagid siya nga murag nakita nako nga usaray common aning atong relasyon. Nga I am concerned about you and you are concerned about you. No? Grabe, no? I am concerned about you and you are concerned about you. Mura ni ang common, murag nakita nako. Okay, mo man ka na imong gusto, sige. Mangaon mi sa among anak o bahala ka sa buhay nimo diha sa dinhi sa balay, pero I warn you, hunahunaa og maayo ang atong relasyon og how much you are really committed sa atong relationship. Maayo na lang gani, no? Maayo na lang gani nga kini nga istorya usa rang day affection. Pero usa sa affection pero very common, and siguro dunay mga instances nga inyo ning nadunggan og nasinati tungod sa istorya sa uban nga tao. Apan bisan kini fiction, familiar ni, no? Familiar ni sa atoa, sa kadaghanan sa atoa. Apan mangutana ta, unsa man day nahitabo? What went wrong? Noon sa man nga ang usa unta ka maayo nga ideya sa bana, usa ka maayo nga plano sa bana nga iyang nahunanaan, agig pasalamat sa Ginoo ug pag higugma sa iyang asawa, may resulta man hinuon sa kasuko og accusations. No? Unsa may nahitabo di ay? Naunsa man nga ang person nga mauunta ang focus sa iyang love and appreciation, nahimo naman hinuong target sa iyang kasuko. No, di ba anang bunta, grabe na iyang imagination. Pero in that evening, nahimo naman hinuong target sa iyang kasuko. Unsa man ang nagpagawas o nag-unleash sa sunod-sunod nga mga flow of kanang pagbasol, blame, kanang guilt manipulation nga which we have studied, kanang self-righteousness o kanang mga accusation, no? Unsa may nakapagawas ining tanan. Now, kung tan-aw nato ang story, dili lisod nga atong makita ang problema dinhi. Dili ang communication technique. No, dili ang communication technique. Why a sudden change of event? Tungod kay kung communication technique, pwede man niya ingon niyang asawa, ipadayag niya o maadungog sa iyang asawa, no? Ang iyang punto, why he wants to dinner out with her. Pwede niyang kining mapadayag. Pero something deeper going on diha sa irang relationship, diha sa maong nga moment. Ang problema sa mga pulong nga migawas sa baba ni husband is that they are idle words. Idle words. Now, dili I-D-L-E, but I-D-O-L. Idle words. Moni ang problema nga nigawas sa baba sa iyang bana. They are idle words. Now, para masabtan nato unsa ang buot ipasabot ni Paul Tripp sa idle words, duha ka mga passages sa Biblia atong tan-awon. Una ang Luke chapter 6 verse 43 to 46. Atong basahon. Luke chapter 6 43 to 46.
Ingon diha, Luke 6:43 to 46. For there is no good tree which produces bad fruit, nor, on the other hand, a bad tree which produces good fruit. For each tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they pick grapes from a briar bush. The good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good. And the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil. For his mouth speaks from which fills his heart. Now, si Christ mismo ang nagsulti niini, no? Maayo kayo ang paggamit sa atong Ginoong Hesus sa usa ka metaphor nga sinati na kaayo sa even sa mga gagmay, siguro mga gagmayng bata sa atua, labi na sa atua. Igamit ni Christ ang punuan sa kahoy as a metaphor. Kini dunay natural nga connection kay bawta, no? Ang mga gamot sa kahoy ngadto na sa iyang bunga. Now, susama kini sa atong mga pulong. Ang atong mga pulong mo'y bunga sa mga gamot nga makita sa atong kasing-kasing. Unsa ang sulod sa atong kasing-kasing, mausad na ang gawas sa atong mga baba. Ang problema sa atong mga pulong kanunay gayud related sa problema sa atong kasing-kasing. Mao dili gyud, no? Di gyud masulbad ang problema sa atong communication pinaagi lamang sa pagdeal sa mga pulong nga mogawas sa atong baba. Bisan pa, no? Bisan pa og mahurot nimo og basa ang mga communication technique and skills nga mga libro, dili nato masulbad ang problema sa atong communication. Kung makita mo og kahoy na namunga, makakonclude ayin ka nga kung daot gani ang bunga, something yun daot sa iyang plant system. No? Sama kini sa atong pulong. Sama nga dili nato masulbad ang problema sa mga daot nga bunga sa kahoy kung ang bunga ra mismo ang imong tagaan sa pagtagad. Uy, daot maning bunga, so isprihan ako. Sa sunod nga pa mo nga daot gihapon. Just recently esprihan ang mangga namo ug mangga sa silingan, daghang daot. So gilimpyuhan, butang fertilizer, butang insecticide para inguntungan para mamunga siya og maayo. So do na gyud ni problema kung ang bunga sa kahoy daot, dunay problema sa iyang plant system mismo hangtod na ngadto sa iyang mga ugat. Ug dinhi gipakita ni Ginoong Hesus ang klaro ug dayag kaayo nga metaphor. Ang atong mga pulong ma-form kining atong mga pulong o gi-control kung unsa ang atong hunahuna ug motibo nga naa mismo sulod sa atong kasing-kasing. No? What words comes out is form ug unsa ang naa sa atong kasing-kasing ug iya ha kining i-control. Apan problema, dali ra gid kaayo ta no mo pasangil sa uban. Example, husband to wife, kana gyung or naay mag-amigo, kana gyung babayhana, mao gyud nay maka palagot nako, mao gyud nay makapasuko nako. Or kanang tawhana, pag makakita ko, kita lang ko anak niya, mahurot gid akong pasensya.
Kung atong pasanginlan ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi, ang kahimtang nga nagpalibot sa atoa. Tungod magud ani akong mga anak, munang makasulti kog dautan. Tungod magud ana niya, tungod magud sa munang muoni ang magawas akong baba. Apan sa atong gibasa nga text, giingon ba ni Christ sa passage nga tungod ni ini? No? Tungod ni ini nga mga hinungdan, tao atong kahimtang ang atong palibot. Dili, apan niingon siya nga ang person's words comes out of the overflow of his heart. So unsay nang hingapaw sa iyang kasing-kasing, munay mo gawas sa iyang baba. Ug tempting kaayo nga mamasangil ta, kang asawa, kang anak, kang boss, kang worker, kang tempting kayo. For my self-centered, angry, guilt-inflicting nga mga pulong. Gusto ka musulti niya nga na-upset ka tungod kay she was being selfish. Na-upset ka niya, nisulti ka niya ni tungod kay selfish siya. Apan si Ginoong Hesus would say, no. Ayaw gamita imong pulong, anak. So going back sa atong istorya, dili si asawa gyud maoy hinungdan sa pulong nga nigawas sa baba sa bana. Kundili ang asawa mao lamang ang occasion, mao lamang ang trigger aron mapagawas kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa bana. Ang mga pulong ni bana nagpamatuod lang sa tinuod nga desire sa iyang kasing-kasing. So may desire niya na iyag yung i-dinner out iyang wife. Nindot nga desire. Aron atong masabtan ang problema sa atong pulong, dapat magsugod ta sa atong kasing-kasing. Our tongue, yun sa James, are a restless evil, because the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Jeremiah 17 verse 9. Ang atong word problems reveal heart problems. Ang mga tao ug sitwasyon mao lamang ang okasyon aron mapagawas ang tinuod nga sulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa mga pulong. Now, si Paul Tripp, doon na siya gi-counsel nga magtiayon. Diha pa lang sa iyang atubangan, grabe na ang panagsunukli ay, pagbinayloay og mga pulong nga dili gyud maayo. Ingon siya, until they face what was going on in their hearts, they would not stay inside God's communication boundaries. So remember, dunay boundary nga set ang Ginoo alang sa atong mga pulong. Those according to His will ug makahatag og himaya sa iyang pangalan. So ingon siya, kung dili ni sila musulod sa boundary nga giset sa God, dili masulbad ang ilang communication problem. Ang wife, no, after sa ilang counseling, yun ang wife, ni confess siya, for years I blame you for our inability to talk. Kanunay niyang i-blame iyang bana. Nganong dili sila magkaistorya. Adto sa iyang mga amigo para ma-complain about sa iyang bana. How hard you are. Pringon siya, but God has shown me this week that I have been bitter against you for years. I have kept a record of wrong and looked with a critical eye at everything you have done. Numuni ang nakita sa iyang asawa. Mataglihok, matagpulong nga mogawa sa iyang sa iyang bana. Critical na kaay siya. But ingon siya, it hit me today
nga that as long as magpadayon ko to hate you in my heart, I will never love you with my mouth. Mo ni ang nakita sa wife. Nag-counsel ni Kuan. As long as, again, I repeat, as long as I continue to hate you in my heart, I will never love you with my mouth. And so, kini nga insight, nakita usab sa husband, ni confess siya of similar sins of his own, ug doon na sila mutual nga confession, and they laid, no, naglatag sila og bag-o nga foundation nga lasting pag-change sa ilang communication. So the problem with the words spoken to the wife sa atong opening story was that they were idle words. They revealed the true love that dominated the heart. No, unsa man ang nag-dominate sa heart sa bana at that time? Ang iya ra yung kagustuhan nga i-dinner out niya iyang wife, which is good, no? Pero again, from focusing sa iyang wife's needs and para sa himaya sa Ginoo, nabalhin ngadto towards na sa iyang self. Muna ang nag-dominate sa iyang kasing-kasing. So an idolatrous heart will produce idle words. Now tan-aw na to sa James chapter 4. James chapter 4. James chapter 4 verses 1 to 10. Ingon diha, what is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source of your pleasures that wage war in your members? So, usa ka pangutana nga gitubag rasad ni James ug usa ka pangutana na makita nato unsay ibot pasabot niya. You lust and do not have, so you commit murder. You are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility towards God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you not think that the Scripture speaks to no purpose? He jealously desires the Spirit which He has made to dwell in us. But He gives a greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. Now, applying this to our words. When James asks why we speak quarrelsome words, ano man, or nga naman nga we are better nga mag-create or mag-cause ta og war than making peace. Wala siya gi-answer in this way, no? Sa atong nabasa, dili ngon ani iyang pag-istorya. What causes fight and quarrels among you? Do they come from your lack of skills and conflict resolution? You want to avoid conflict, but you haven't learned the strategies and techniques to be successful at it. No, dili ingon ani ang pagtubag ni James.
Rather, James goes in a radically different direction. He directs us to examine the desire of our own hearts. What I speak is directly related to what I want. My words are one means I use to get what is important to me. No, atong mga pulong na ay mga panahon nga mo'y atong gagamiton para ang ato gyud mo'y matuman. Unsa importante sa ako, hala na kadiya basta mauni. So kung tan-aw nato ang mga specific words sa James 4 verse 1. What is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source of pleasure that wage war in your members? And James 4 verse 2a, you lust and do not have. So sumala kang James, quarrels are caused by by desires nga away, nagbattle within our hearts. Pero we need to be careful din sa statement ni James. Wala niya giingon nga it's wrong for us to desire. In fact, kung undang na tag-desire, na dead bull na ta. That means we are dead. We will always desire something. No? Samtang buhi pa ta. And notice also nga si James does not say nga ang problem is evil desires. That is that we are desiring things that are bad in and of themselves. Now, let us think back sa atong opening story. Ang husband nag-desire siya nga mag-spend og evening with his wife. No? Nindot kayo nga desire. In other words, dili ang problem ang desire sa bana. Ang desire niya was natural, no? Form of gratitude o pagpasalamat sa Ginoo. It is good and it is healthy. Nor was the problem that he had some kind of evil desire towards his wife. Wala man. Tanawan to si suganan. Abi na iyang desire. No? Wala dili evil para sa iyang asawa. The original desire to be with his wife was born out of heartfelt nga kanabang nakita gid niya nga na-appreciate niya iyang asawa ug mapasalamaton kaayo sa Ginoo nga gihatag gid ni nga babae nga mamahimo niyang asawa. So James is not saying that it is wrong to desire or that our problem is that we are desiring bad things. So mangutan na ta, unsa day problema nga nahitabo man to? The answer is found sa atong gibasa sa ka-importante kayo nga praise. They come from your desires that battle within you. There was a war going on within our hearts, a war for control. So James is saying that when a certain set of desires battles for turf or kanabang siya ang mag-control nga desire sa atong kasing-kasing, it will affect the way we deal with people around us. Whatever control our hearts, control our words. In fact, you could argue that if a certain desire controls my heart, duha lang ka way nga makarespond ko sa imuha. Una, if you help me get what I want, I will enjoy and appreciate you. Diba? Nakita nato. Kung isugot lang si asawa, malipay siya. Bahala na ang asawa na problema, basta musugot si asawa, malipay ko. I will appreciate you. But if you stand in my way, I will experience and probably express anger when you are around. So that's what happened. I want something, but because
You cannot get it because I cannot get it, so I will quarrel and fight. So in our story, something very important happened to the husband during that day. A good desire for a time with his wife waged war in his heart until it had taken control. No, gikan pa sa buntag, maura gyud ang sulod sa iyang hunahuna. Maura gyud ang sulod sa iyang kasing-kasing nga to dinner out with sa iyang asawa. Wala na siya magunahon na unsa ka ang kahimtang, unsa ka ang mga circumstances nga naa karon ang iyang asawa. So it begins to control him. Personal desires battled for the authority that only God should exercise over our heart. When God no longer functionally ruled his heart, ang bana, the desire took a new character. Ang nindot, ang maayo kayo, ang noble kayo nga desire, nagbago og gunahon, nagbago og dagway. By the time nga niabot siya sa ilang balay, ang desire that motivated him was no longer an expression of love for the wife and worship of God. Dili na. It had become an expression of self-love. He no longer was looking for a way to serve his wife. Sarado na. Lock na ang iyang unahuna nga mauna ni ako gid siyang i-date karong gabi una. He no longer looking to communicate his love and appreciation for her. Rather, he wanted to possess her anang gabi una para sa iyang own pleasure. The problem is that he did not see the original desire nga nagbag-o na, nag-morph na into another form, that's into another something very different. If he had been in fact motivated by love for his wife, he would have had a wonderful opportunity to express that love by giving her a quiet evening of relaxation. Nakita niya ang sitwasyon, grabe na ang tension, iyang giapis. Siguro love at sa room, gimasahe niya, iyang comfort anta. Pero wala, gusto siya nga iya gyud matuman. And he would have had a wonderful opportunity also to serve God by teaching his children. By example, to look for ways to love their neighbor as themselves. No, mauna-unta itong higayon nga ma-worship niya ang God by teaching his children to love thy neighbor, to love your mommy more than yourselves. But he was no longer seeking to express his love and appreciation for her. He wanted her for himself, and he would not let her say no. So the desire, unsa may na bag-ong karakter sa desire ni husband. What do you think? Unsa nahitabo sa desire na good? What do you think? Anyone? What happened to the desire? Unsa nay bag-ong dagway sa desire niya? Ang desire sa husband becomes now a demand. Demand na niya nga, dapat mo kuyog ka na ako, karon kay giplanon na ako niya. At that moment, it effectively replaced God as the controller of his heart. Wala na nagkontrol ang God sa iya, kundi ang iya ng own selfish desire. And Scripture calls this idol. Idolatry is when the heart is controlled or ruled by
anything other than God. That's idolatry. And muhapin ni siya sa atua more than we would think. We would tend to think. Nga dili lang ta aware nga muhapin na sa atua. Example, ang atong desire for success at work. Kung ang God wala na nag-control sa imong heart, becomes a demand for appreciation from the boss. No? Successful ka ni, gusto ka nga dunag yoy masulti ang boss nga maayo para sa imo. Or the desire to have enough money. Di man sala, di ba? Maayo man nga mo desire ta to have more money para ma-meet na to atong demand, makatabang ta, no? Pero that demand nga mo desire to have enough money para makabayad ta sa atong mga bills, nag-change ta into lust for affluence. So nagunaw na ka nga, kung daghang ko kwarta, mauna ni akong kahimtang. The desire to be a good parent, no, very common eh. Katong nag-eskwela pa si Jowa sa Pambo. Na sila sa special science for elementary school. Ang ubang section, tag 60 kabuok, sila 30 rasan murag, they're kanabang gipili sila para sila mo'y murag sila science curriculum. So makita na mo dito nga ang mga desire sa mga parents are really kanabang para yun sa kaayuhan sa ilang anak, no? Pero ang ilang desire to be a good parent becomes a desire to have a children who enhance sa ilang mga reputation. So muna nga pag ang bata gani dunay isulti nga dili maayo atubangan sa daghan, wala na ang ilang heart. So dapat gyud nga mag-respect ka na ko. Dapat gyud nga makakuha kag dagkong score. Ang desire sa mga mama, we can really sense ba nga mura naman ni Ogwan nga ang mga mama, ala pagtuon kay mauwawan ta. Mauwawan ko. Or our desire for friendship, which is good, becomes a demand to be accepted and anger when I'm not. So, ato ning bantayan. That once a healthy desire to takes control, and when this happens, ang desire nga originally motivated nimo or sa akua changes into something very different. Rather than being motivated by a love for God and my neighbor, I am motivated now by a pursuit of what will bring me pleasure, and I am angry at anyone who stands in my way. So, dinhi tataman sa again, part 1 sa chapter 4. There's more of this chapter 4 and hope na we will still have time makontinue nato ni. And to apply this, I want to ask this question to you and to myself. In what ways do you tend to blame your communication problems on things outside yourselves? Especially nga in this fallen world, daghan, no, kanunay ang mga ways to shift blame. Do you tend to blame your negative communication on situation, especially no, sa mga husband nga nag-drive? Do you blame your negative situation sa traffic?
init kayo ang imong ulo. Ako personally, I'm always rebuke ni Rose nga. Ayaw na lang gud. Kung dili di ay, ang sulod sa akong kasing-kasing nga, gusto ko nga ako'y mauna. Green naman dapat ako na yun. No? Gusto ko mo insist. Ingon si Rose, ayaw na lang gud, love. Unahan na lang gud na siya. Or do you tend to blame your negative communication sa imong schedule? Busy man kay ko, so ayaw pagsamok-samok na ako. Wala gyud ko'y panahon, anak, kay busy kay ko. Sa imong finances, sa atong weather, no? Unsa man nga nag-uwan, hinuon nga. Kung mag-init, sad unsa man init man kayo. Or sa vehicle, sa atong job, sa atong family, or even sa atong mga extended family. Do you tend to blame your negative communication sa sitwasyon nga naa ka? Do you tend to blame others, sa imong wife, husband, children, parents, boss, co-workers, and especially the body of Christ? Ang atong mga brethren, do you tend to blame them? Nga ingon anak magid iyang kuan gud, ingon anak magid iyang. Ngano mang ingon anak magid na siya? Unang makasulti lang tagdi maayo. Pero di ay gusto lang ta nga dapat ingon anak siya, no? Gusto lang kita nga dapat ingon anak siya. Atong gusto mo nato gusto matuman. Or do you tend to blame God? If only I had more money, I have more understanding spouse, no? That's one way of blaming God. Or if I have a better education, or if only I have a more understanding pastor, or a more nindot kaayo nga church, or kung naapa lang ko'y mga obedient kayong mga anak, or a more loving o supportive extended family, kung naalang ko'y mga maayong nga mga silingan, or kung naalang ko'y kung reasonable lang yun kayo akong boss. All of this, no? Gibutang ka sa God ana nga sitwasyon. It's appointed by God. Wala na nahitabo by accident nga naa ka diha. So, ultimately, we are blaming God. So, let us examine our heart with hope. Nga kung naaman tayo mga pagkulang ani, atay hope. Again, sa chapter 2, the Word became flesh and dwelt among us. Remembering that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. 1 John 1 verse 9. So, diri lang ko taman o kung dunay mga dugang, mga question or usa ka question. So wala na. So again, thank you for your time. Let's pray. Ginoo, salamat Lord nga imong gipadayag kanamo. Kini nga Lord for me and maybe Lord sa kadaghanan bag-o nga insights when it comes to our words. Do na di ay o Diyos mga idol words nga mao'y mag-cause og problema sa among communication. Ginoo, dili mi exempted ni ini nga sala nga mag-cause o mga problema sa among relasyon, sa among isig katawo, especially Lord, those who are closest to us, ang among wife, ang among mga anak, ang among mga brethren. Nag-ampo mi Ginoo nga tagaan mi nimo og grasya. Salamat Lord that the Word became flesh
and dwelt among us. Siya, Lord, ay mong gihatag nga mao'y among paglaom nga kung unsa man ang kasaypanan sa among communication nga problema, we can straighten them up tungod sa iyang grasya, tungod sa iyang gihimo diha sa cross. O Lord, tabangi mi nga we will be such an example, Lord, to others who are yet outside of the Lord Jesus Christ, and what it is to be controlled ang among makasing-kasing by God Himself, by the Holy Spirit and the Lord Jesus Christ. Nga makita, Ginoo, ang bunga sa Espiritu yanhi sa among Kristohanon nga kinabuhi. Salamat o Diyos, o padayon ka nga manalangin sa sunod oras as we come and worship you together. Amo kining mga pag-ampo, Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Hesus.